Is a spokesperson supposed to be an attack dog? No? Hindi. They're supposed to clarify the issues. Kasi nga, you know, the president goes here, goes here, goes here in one day. Right? And to summarize, yung mga ginawa niya sa isang araw, isang linggo, you have the spokesperson. Tapos sa makukuha mo, attitude. Na parang, hindi, hindi naman yun ang hinahanap natin. Alam nyo ba, may kwento sa akin si Executive Secretary Miguel Dia. In the last few days of the Duterte administration, I think pwede ko naman ikwento to. May pinasa sa kanilang batas for his signature. Last few days. And it had something to do with an economic zone, but I will not reveal the detail. Shortcut na lang, is kung pumasa yung batas na yon, yari yung probinsya na yon. Pero, ang ganda nung reasoning nung batas, kikita siguro yung mga opisyal doon pa, pati si Duterte. So, it was there on his desk. Last few days, kwento po ito ni Executive Secretary. Tanungin niyo siya. Alam mo ang ginawa niya? Binasa niya. Dumaan na to sa staff niya for your approval. Dumaan sa staff niya who are good people. O, ano sinulat niya? No. Smiling face. Hello, good morning po, Tony J. Bondo. Ayan. Ano lang to, segue lang natin to. Ayan. Attorney Jimmy, pansin po lang namin, yung kape nyo at ang tubig lang po yung inyong iniinom. Pero di nyo po yata ginagalaw ang coke mo. Bakit po? Yan. Simple question lang po yan ha, Attorney Jimmy Bondo ha. Ayaw niyo ba sa coke? Ayaw nyo po ba sa coke? Masama ba? Marami na kasing nasa gobyerno na naatig dyan eh. Kasi sa subscriber ko po, although kilala na po kayo bilang artist, no, singer, then ngayon, bilang tumatakbong sila po attorney, gusto po nila malaman kung bakit at ano po ba ang dahilan para maiboto ka daw po nila. Para iboto? Oh, yes po. Hindi lang po ikaw, kundi ang buong PDP lineup candidates po. Bukod sa mga attorney at magagaling na po kayo, ano pa po ang kanilang maasahan sa inyo para botohan po kayo? Alam niyo, gusto ko sana magpa-cute. Para iboto niyo ako. Sasayaw ng good. Gusto ko magsasayaw, gano'n. Ayan, sige. Pero hindi ko po magawa. Kasi, yung totoo ko pong dahilan ng pagtakbo ay para sa bayan. Yes! Yung, ang dali kasi sabihin ng para sa bayan. Pero ang hindi nila naiintindihan, yung sakripisyo sa pagtakbo, kung gaano ka bigat, kung gaano ka sakit sa dibdib, yung araw-araw kang sinusuri, tapos gumawa ka ng 10 tama, isang mali. Yung isang mali lang ang susuriin. Tumulong ka sa 10 indigent at hindi mo mapagbigyan yung isa, nakapost ka agad. Yes. Totoo. Ganun po ang daigdig natin. At ang pagtakbo po, napakabigat. Akala nila, wow, si Jimmy, asenso na? Anong asenso? Anong asenso po? Ubus na pera ko. Yung may mga nagbibigay pa, kurot-kurot, dinideclare naman namin lahat. Tapos maghihingi ng tarpaulin, dadaan dito. Bibigyan ko ng 50. Ay, 300 ang gusto namin. Ma'am, 200 lang yung tarpaulin namin. Napakahirap po, honestly. Pero yung pagtakbo ko po, at kung bakit nyo sana ako suriin para iboto, kasi po, kailangan nyo ng abogado sa Senado. Kasi po, ang dami pong batas na ginawa in the past decade na palpak Yes! dahil hindi dumaan sa mata ng abogado. Tama. Sasabihin lang, attorney, kung hindi naman abogado, pwede naman maging senador. Of course! Kasi
kahit hindi abogado, basta maalam sa batas. Pwede naman yun eh. Ang problema, yung iba, hindi na nga abogado. Wala pang alam sa batas and they don't even know the process. So, sino namamahala? Staff nila. At pag meron kang staff, hindi na sure ang taong bayan kung mabuti o masamang tao yan. Ikaw ang pinoto ko, hindi yung staff eh. Diba? Pero yung staff, ikaw ba, naloko ka na ba, sir, ng staff mo? I'm sure may nandoko na sa'yo. Actually, kaya nga ako nakaganito, attorney, kasi after nito magpapile ako ng kaso, pinost din ako sa social media. Okay ka muna. Di ba? So, lahat po tayo, tama, alam nyo ba, may kwento sa akin si Executive Secretary Miguel Dia. In the last few days of the Duterte administration, I think pwede ko naman ikwento to. May pinasa sa kanilang batas for his signature. Last few days. And it had something to do with an economic zone, but I will not reveal the details. Ang shortcut na lang is kung pumasa yung batas na yon, yari yung probinsya na yon. Pero, ang ganda nung reasoning nung batas, kikita siguro yung mga opisyal doon pati si Duterte. So, it was there on his desk. Last few days, kwento po ito ni Executive Secretary. Tanungin niyo siya. Alam mo ang ginawa niya? Binasa niya. Dumaan na to sa staff niya for your approval. Dumaan sa staff niya who are good people. O, ano sinulat niya? No. Smiling face. Duterte. Diba? Bakit nagawa ni Duterte yon? Abogado. Nakita niya. Oh, labag sa konstitusyon to. Mayu-usurp yung powers ng isang zone. No. Smile. Oh. So yung argument na, hindi, pwede naman kumuha ng staff. Oo nga, ito nga, dumaan sa staff eh. Matatalinong staff. Pero siya mismo yung pipirme. That's the point. Oh, sabi, kailangan ba abogado? Hindi. Pero maalam sa batas. Best example, Bongo. 20 years, 30 years sa local government, alam lahat ng batas. Maalam sa batas, pati sa proseso. O di, syempre pwede. Ang galing nga niya eh. Pero yung iba kasi nalulusutan talaga. Kaya tayo, may mga batas kuminsan, Ayan na nga, batas yan. O, ang daming unconstitutional. Eh, dumaan kasi sa mga hindi lawyer. At yung mga hindi, walang alam. So, bakit nyo ako dapat iboto? Hindi naman dapat. Kung ayaw nyo, di wag. Tama! Diba? Yun lang yun. Gusto niyo magbago ang Oo, Pilipinas. pero kung gusto nyo po magbago Pilipinas, damihan natin ang abogado sa Senado. Thank you. Ang presidente hindi kailangan abogado ha, by the way. Okay din, pero hindi kailangan. Pero ang mambabatas, sana naman, di ba? Kahit 3/4 man lang, abogado. Jimmy Bondo, pakitanong sis, anong masasabi niya sa issue between Claire Castro at Jay Ruiz, yung issue regarding sa sinabi ni Castro na pinabulaanan ni Ruiz? Ano daw po masasabi niyo dito? I'm not very familiar with the issue. Ang nakikita ko lang issues recently about the whole communications office is, I'm sorry to say, but I don't think they're acting properly. Yes, exactly. It's that simple. You know, diplomacy. Kawawa naman bayan natin. Ang diplomacy po is the example that our leaders set. Kung paano maging tao, kung paano maging Pilipino. Ang spokesperson, siya na nga dapat yung tagalinis ng ginagawa ng presidente. Hindi tagatago, tagalinis. Para
facts ang dumating sa atin, hindi attitude. Ang ginagawa nilang dalawa pareho. Attitude ang pinapakita sa atin, hindi facts. So kung nagtatalo man sila, it's because hindi cohesive ang message nila. At dahil hindi cohesive ang message nila, kasi wala silang diplomasya sa isa't isa. Hindi sila nag-uusap. Kaya nagkakaroon ng gulong ganyan. Now, I must admit, hindi ko nasundan yung recent na issue sa kanila. Although I know the issues about Jay and yung mga conflict of interest. I know yung mga issues kay Ma'am Claire na kung ano-ano sinasabi. Ganyan. Supposedly, attack dog daw. But is a spokesperson supposed to be an attack dog? No? Hindi. They're supposed to clarify the issues. Kasi nga, you know, the president goes here in one day. Right? And to summarize, yung mga ginawa niya sa isang araw, isang linggo, you have the spokesperson. Tapos ang makukuha mo, attitude. Na parang, hindi naman yun ang hinahanap natin eh. Ang hinahanap natin, ito po ang nangyari sa nakaraang linggo at ito po ay ang ikabubuti ninyo. Di ba? Oh, talaga. So anyway, kwentuhan niyo ako mamaya kung ano yung pinabulaanan nila sa isa't isa. Pero ang point ko, sigurado ko na ang root cause pa rin yan is talagang wala ng diplomasya sa gobyerno talaga. Wala na talaga.